Nandito ka ngayon sa panibagong kabanata ng Spooky Series. Kung meron kayong mga kwentong gustong i-share, pwede niyong i-post sa aking Facebook group. Ang link ay nasa TikTok bio ko or nasa description box, depende kung saan kayo nanonood. Just call me Leng. Isa akong walking creepy person. At saka ko na lang ikukwento kung bakit ako naging ganito. Nangyari ang kwentong ito noong June 14, 2013. Sa pamilya namin, talagang may kakayahan kaming makakita ng mga taong namatay na at nakakaramdam rin kami ng mga presensya nila. Sa kaso ko, madalas ko lang silang nararamdaman at naririnig. Birthday ko ang June 14. At sa panahong iyon, walang bumati sa akin. Lahat sila nakalimutan ang birthday ko. Malapit nang matapos ang araw noon, pero wala pa ring bumati ni isa. Kaya nagpasya na lang ako na mag-GM sa cellphone ko. Uso kasi noon ang mga clan at marami akong mga sinalihang grupo. Kaya maraming mga unknown contact numbers ang nagte-text sa akin. Maya-maya, bandang 11:30 p.m., may tumawag sa akin. Ang nakaregister na numero ay unknown caller. Kaya na-curious ako, sinagot ko ito. Hello? Sabi ko. At bahagya kong nilayo ang phone sa tenga ko dahil medyo masakit ang static na sound. Hello po. Sino po sila? Muli kong tanong. Hanggat sa medyong naging clear ang boses ng tumatawag. Ang sabi niya, Apo, si Lolo ito. Happy birthday. Mahal na mahal kita. tapos biglang bumalik yung napakasakit na static sound bago biglang mag-end ang call. Gusto ko sanang itanong kung sino sa mga lolo ko ang tumawag. Kaso wala na. Gusto ko kasi sanang magpasalamat. Pagkatapos ng tawag, pinasya kong maligo para mapawi ang lungkot. Habang naghahanap ako ng damit, naiisip ko pa rin kung sino sa mga lolo ko ang tumawag. Paminsan-minsan kasi ako nagpapalit ng numero, kaya nagtataka ako kung paano nalaman ng kamag-anak ko ang numero na iyon. Habang kinakausap ko ang sarili ko, biglang nagbagsakan ng mga gamit sa itaas ng cabinet. May tumama sa ulo ko na maliit na Fujifilm na album, bigla kong nakita ang mukha ng lolo ko. Siya yung tatay ng papa ko. Nasa loob ng kabaong yung picture na tumambad sa akin. Hindi naman ako totally natakot pero naiyak pa nga ako. Dahil sa dinami-dami ng mga nakakaalala ng birthday ko, yung taong matagal nang patay pa ang makakaalala. I tried to call the unknown number ulit, pero invalid na raw ang call. Kaya maybe yun yung way ni Lolo para malaman ko na never niyang nakalimutan ang birthday ko. At dun na po nagtatapos ang ating kwento. Ito po ang pangalawa nating kwento. Kasi masyadong bitin yun masyadong short. Hi po, ako po si Milena, taga Palawan. Nangyari po itong experience ko noong 2021. Sa municipality namin dito sa Palawan, usap-usapan na maraming aswang rito. Siyempre, noong una, hindi ako naniniwala hanggang sa namatay ang tito ng mama ko. Ang sanhi ng pagkamatay niya ay COVID. Sa amin kasi bilang Muslim, nililibing namin agad ang bangkay ng namatay. Kung namatay ng umaga, dapat bago maghapon ay nalibing na. Nung nililinisan na ang bangkay ng lolo ko sa isang tent malapit sa libingan, nanonood kami sa malayo dahil bawal kaming lumapit. Nag-aalala kami na baka magka-COVID rin kami. Nang tanggalin ang tube na nasa leeg ng lolo ko, yun yung tube na inilagay habang siya ay nasa hospital. Biglang sumirit ang dugo sa tent. Lahat ng naglinis sa katawan ng lolo ko ay may protection habang nililibing siya. Marami sa mga kamag-anak namin ang umiiyak. Pero, napansin ko na wala yung isa kong pinsan mula umaga. Nang nililibing ang lolo ko, lahat ng gamit na ginamit sa paglilinis sa kanya ay sinunog. Maliban sa malaking tent na may mga dugo.
hindi muna nila nilinis yon dahil ipagpapabukas na lang raw nila yon. Wala ring nagbalak na lumapit sa puntod ng lolo namin dahil sa takot na baka magka-COVID kami. Kinabukasan, sinabi ng tita namin na hindi raw COVID ang kinamatay ni lolo, kundi pneumonia. Fast forward, ang bahay namin sa municipality ay pinaggigitnaan ng libingan. Sa kanan ay libingan ng pamilya namin. Sa gitna, ang bahay at sa kaliwa ay kalye bago ang libingan ng mga malalayong kamag-anak. Wala itong mga bakod, kaya kitang-kita ang mga libingan. Nang gabi, pagkatapos mailibing ang lolo namin, nagsindi kami ng lampara sa puntod hanggang maubos ang gas nito. Nilalagyan namin ito ng lata ng mantika na may butas para hindi mahanginan ang apoy. Mga bandang 10 p.m., nag-decide ang mama ko at ang kapatid niya na tita ko na matulog na. Pinatay na ang mga ilaw at natulog na kami. Wala kaming kwarto sa bahay kaya nasanay kami na tabi-tabi kaming matulog. Katabi kong matulog si mama. Ako naman bilang isang Wattpad lover, hindi agad nakatulog dahil nagbabasa ako. Mga bandang 2:30 a.m., may narinig akong parang lata na hinahampas ng malakas. Nagulat ako at nagising si mama. Tinanong ko siya kung ano iyon. Ang sabi niya, hayaan mo na lang. Later on, may kwago sa tapat ng bahay namin na nag-iingay. May malaking puno kasi ng mangga sa harap ng bahay. Sa takot ko, tinakpan ko ang sarili ko ng kumot at nakatulog na ako. Noong umaga, akala ko kami lang ni mama ang nakarinig ng tunog ng lata na malakas na hinampas. Pati pala yung tita ko. Sabi pa niya, matagal na silang nagugutom kasi ilang buwan ding walang namatay dito sa barangay natin. Nagtaka ko kung ano yung tinutukoy ng tita ko. Sabi pa ng mama ko, kaya nga ate, kawawa naman si tito. Hindi natin nalagyan ng pangga yung libingan niya. Dito ko na-realize na may lata nga pala sa libingan ng lolo ko. Sinilip ko yon, pero parang hindi naman nayupi. Ilang minuto lang, dumating na yung mga staff ng hospital para kuhanin ang tent. Pero nagtataka sila kasi iniwan daw nilang may mga dugo ang tent. Pero karating nila, malinis na raw ito. Tumawa ng mahina yung tita ko sabay sabing, lininis na nila yan. Sabay walis sa ilalim ng puno ng mangga. Pagkatapos kunin ng mga staff ng hospital yung tent, dumating ang pinsan kong hindi pumunta sa libingan ng lolo namin. Bawat gabi nananaginip raw siya na lumilipad siya kasama ang ibang kilala namin sa barangay at yung iba kamag-anak pa namin. Noong una hinayaan niya lang, pero kagabi raw, nakita niya sa panaginip na ang dami ng mga lumilipad at papunta sa libingan ng lolo namin. Noong una dumapo siya sa puno ng kakawati, nakita niya raw kung paano dilaan ang ibang kamag-anak namin ng tent na may mga dugo at kung paano nila kinuha ang laman loob ng lolo namin. Na-realize niya na inaswang ang lolo namin kahit patay na at nailibing na. Umiiyak ang pinsan ko habang sinasabi ito sa amin at sinabi pa niyang aswang din daw siya. Pero huwag kayong mag-aalala na gamot na rin naman ang pinsan namin na iyon. Dito ko po na-realize na mga aswang yung naririnig kong kumakalampag ng lata sa libingan ng lolo ko. At doon na po nagtatapos ang ating kwento. So may lahi silang aswang. I'm shocked. Meron akong follower na may lahing aswang. I guess para silang mga vampires. Diba like sina Edward Cullen, they only drink the blood of animals instead of human beings. So ito naman, they only eat the dead. I'll see you guys sa next upload. Goodbye!